Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong naging sagot ni Senator Tito Soto dito po kay Marcoleta mga babayan. Kasi imagine ninyo mga kababayan, no? Ito pong mag-asawang Diskaya, no, nasangkot mga babayan sa pinakamalaking iskandalo, no, sa ating bansa. Imagine ninyo mga kababayan, no, sila po ay nasasangkot sa malalaking flood control projects. Hindi lang po milyon ang halaga, bagkus bilyon-bilyon po ang halaga mga kababayan nito. Pero etong si Senator Marcoleta, ang gusto niyang gawin ay gawin pong state witness, no, etong mag-asawa na to mga kababayan. Diba? Imbis na imbestigahan maigi, mga babayan, at ikulong yung mga tao na yan. No? Eba, gagawin niya pang state witness. Diba? Imagine naman ninyo yon mga babayan. No? Na hindi ko alam kung may pinagtatakpan ba si Marcoleta, mga babayan dito. No? Ano sa palagay ninyo? No? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. At kaya naman ito mga kababayan, si Senator Soto, no, ang Senate President, no, Senator Soto, hindi po niya pinirmahan, no, yung hiling po ni Marcoleta, no, na ilagay sa witness protection ang mag-asawang Diskaya mga kababayan. Diba? Gagawin yung state witness. Pwedeng ilagay siguro para sa akin witness protection, no, itong Diskaya, pero para gawing state witness, nako, malabo po yan. Baka makatakas lang yan mga kababayan. No? Mabaliwala, no, yung kanilang mga ninakaw, no, sa pera ng taong bayan. Diba? Imagine niyo yun. So ito, alamin natin tong balita na to mga tol. Let's go. Mainit pa rin ang usapin sa flood control scandal. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon Senate President Tito Soto. Magandang gabi and congratulations, SP. Hi, thank you very much. Corina, magandang gabi po. Pinky and Willard, thank you. Yes, sir. Marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga Diskaya. Kumbaga parang sila state witness. Ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla, Secretary Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siya sinasabi tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained. Nako, ibabalik ba ng mga Diskaya yan? At kung ibabalik man, kailan ibabalik? At paano maibabalik mga babayan ng mga Diskaya, no, yung funds na yan? Di ba? From Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Mga bilyon. Oo. Diba? So kung mula nung sabi nila sa Senate, mula 2016 daw sila nagtransaksyon sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing sa House, ang sinabi naman nila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na sila. So, sinungaling talaga, no? Ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi rito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-recommenda? At i-authorize ko yung sulat ni Senator Marcoleta. Ano na yun? Gabi ng September 8, alam ko na kinabukasan magpapalitan ng member ng Blue Ribbon at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, hindi ko ginawa. At sabi ko, ang ginawa ko,
nirefer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna and not an outgoing chairman. Hindi ba? Yes. Mas siguro mas prudent na kilos yun kaysa sa bigla na lang akong parang bigla akong kinampihan yung paggagawang state witness yung mga diskaya. Yes. And to be state witness, hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung... Hindi least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Okay. Hindi least guilty. It should be the not the most guilty. Pwede ka. Pero pareho nun, sinasabi nito, nagbigay ng testimony. Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? May mga binanggat sila. Tapos may mga may alam ang DPWH, may alam din ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, meron silang iba pang mga trabaho. Hindi naman nila sinasa sa affidavit nila Parang edited yung affidavit Opo. O paano magiging state witness yun? Ayun. Hindi kompleto. Pero, yes, baka naman po hinihintay nila sila maging opisyal na state witness na ngayon po na kung sila'y hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, di hindi magiging state witness, inaasahan pa rin po ba ninyo na sila'y magbibigay kooperasyon at magbabanggit pa rin ang mga kasabwat? Kung talagang kukumpletuhin nila sana, posible yan. Depende sa DOJ. Pero kanina lang, kausap ko Secretary Remulla dahil binerify ko Dahil nga tinatanong kanina ni Senator Marcoleta So binerify ko ulit kay Secretary Remulla. Ayoko namang pumirma ng authorization na gano'n na ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes, okay. Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pangamba? Is he in danger? Sabi niya ro sa House. So anong nangyari? Yung mga congressmen nagre-request na kung pwede raw ay wag daw ibalik sa Senate dahil meron daw siya mga binanggit na senador, parang gano'n, natatakot daw siya sa kanyang safety. So ang ginawa naman ng mga congressman, nakiusap kay Speaker. Si Speaker, tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede raw munang i-retain. May sabi ko hindi pwede dahil legal custody namin yan under custody namin yan dahil mayroong contempt yan dito sa Senado. So hindi maaari yan. Nakikiusap sila kung pwede raw na wag sa Senate mismo, pwedeng if-cite, na hindi naman i-retain doon sa House. Ang umandar sa akin siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy, kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin namin kunin yun Diba? So alam ko later on iimbitahin namin yun So inimbita nila, itong si Hernandez, pinadala namin, so ibabalik ng gabi, kung maaari daw hindi dito direkta sa Senate itself but kung saan daw pwede. So naisip ko kagad at tinanong ko yung aming Sergeant at Arms na siyang namamahala dyan. Ang sinabi niya pinakamaganda doon sa PNP Custodial Center. Yun ang pinaka-safe na pwede. So doon namin pinadala. Ayun. Pero babalik pa rin po for further inquiry ito pong si Bryce Hernandez sa loob ng Senado. Yes, sir. Yes, kanina nga medyo nagkaroon kami ng debate kasi pinipilit ni Senator Marcoleta bakit daw ibalik sa gusto niya ibalik. Hindi nga may ganung issue, hindi ba? Pero hindi raw Ewan ko, minamadali nila yung bagay na yun. Parang minamadali rin nila yung pagka-state witness. Hindi ko maintindihan kung ano mga dahilan nila. So, anong nangyari? Nag-motion na lang si Mick Subiri. O sige, ayaw ninyo sa PNP Custodial Center, malapit daw sa Congress. Ni-repair ko sa Pasay City Jail. Okay, paano? Ewan ko, may reklamo pa sila nun. Paano po yun? Kasi hindi po ba may mga binanggit ng mga senador? Paano po yung Senado mismo ang mag-iimbestiga sa kapwa senador? Hindi, okay lang yun. Talagang nangyayari yun. Hindi problema yun. Pero kasi meron dalawang trend of thought yun na kung ibalik namin dito. Isa, sasabihin, baka raw in danger dahil meron daw mga senador na binanggit. Pwede rin ang isang baliktad naman siya na pwedeng makausap dahil nandito dito.
Di ba? Pwedeng kausapin, baka magbago ng statement. May isa pang problema na si Loren Legarda nagsabi. Kung may mga nangyayaring katulad ng nangyayari sa Indonesia, na may mga nagrally-rally dito sa harapan dito dahil galit dyan sa mga ninakaw at sinugal niyang nila Bryce Hernandez at kung sino-sino ang gustong mag-rally nila dito sa labas, di madadama yung Senado. Kaya perfect na yung sinabi ko sa Pasay City Jail. Napagkasundoan naman namin, wala nang nag-object kahit sa kanila. Ayun po. Pero siya ibabalik. Babalik siya. Hindi maaaring hindi. Under custody pa rin siya ng Senate kahit siya ay nandoon. At yun ay pagdating ng hearing sa Webes, babalik siya dito sa amin, sa Senate Hall. Okay, bago ko po ibigay kay Pinky, may mga tanong din siya. Saan po hahantong ito? Kayo po ba, are you of the opinion or agreement that there should be a separate body na talagang mag-iimbestiga para malaman po kung totoo o hindi itong mga alegasyon? Tama. Of course, meron din ganun. Kasi yung amin dito in aid of legislation, yun po yung nakakalimutan ng iba na pumipintas na bakit daw kami nag-hearing. Ito yung amin in aid of legislation. So, and may ending ito. Pag may mga pending na kami legislation, pwede na yan. And our recommendations at findings namin ay laging ino-honor ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So, malaking bagay yun. Nasa-shortcut nga yung problema ng pag-iimbestiga ng Ombudsman at saka ng Department of Justice at the courts. Basta importante sa amin, anong pwedeng magawin dito para hindi na maulit ito? Like for example, we must restructure the DPWH. Pinapag-aralan dapat ngayon, paano mababawasan o maaalis ang korupsyon sa DPWH? Paano restructuring ang gagawin natin dito para hindi ganoon? Tapos yung accreditation ng mga kontratista, pag-iimbestiga sa mga kontratista, dapat itong pick-up, i-restructure din natin. At yung SIAP, i-restructure din natin, pati DTI, kung bakit naka-attach agency sa Department of Trade ito. Yun ang mga hinahanap ng aming committee. Hindi yung ala nila parang may prosecutorial powers po kami na dapat di na kami mag-imbestiga dahil payag naman kami doon sa Independent People's Commission. Pagdating, meron akong bill na final 3 weeks ago pa tungkol dito. At ito ay talagang magkakaroon ng powers yan at mas magiging magkakaroon ng prosecutorial powers, hindi lang recommendation kundi initiation of cases. Yun ang kaya suportado namin yung executive order na piniprepare nila. The Independent Commission. SP, this is Pinky. Good evening to you. Hi, Pinky. Yeah, good evening. Yes, sir. Tanungin ko lang po, how will the Senate Blue Ribbon Committee address ito pong naging issue naman sa House kung saan itinuro ni Bryce Hernandez ang dalawang kasamahan niya sa Senado allegedly na tumatanggap ng 30% sa mga flood control projects, namely Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. Pagtatawag namin ng hearing ng I think Thursday, pagharapin natin sila at maglabas ng ebidensya. Yun ang pinakamaganda mangyayari, hindi ba? Alam ka namang hindi natin pasagutin siya, alam ka namang hindi natin pagsalitain si Bryce dito, si Bryce Hernandez. So, yun po ang plano, paghaharap po sila. Kung a-attend si Joel at saka si Jinggoy ng hearing. Pero we will have Engineer Hernandez dito. Yes. All right. Senate President, balikan ko lang po yung nangyari. Bakit ho ba, paano at bakit ho ba naging successful itong coup laban kay dating Senate President Chis Escudero? Actually, ang pinakamagandang tanungin dito, yung apat na nagsimula nito na pumirma si Mick Subiri, si Loren Legarda, si Rizal Teberos at saka si Ping Lacson sila ang nagsimula, pero nagsaya nung nag-uusap-usap sila at tinawag ako, nag-meeting kami at ang sinasabi, ang feedback sa ating mga kababayan, feedback din sa ibang departamento ay parang medyo under fire yung leadership ng Senado.
So kung under fire ang leadership ng Senado, mas magandang ma-address nila itong mga binabato sa kanila na to na hindi in the middle of the fray ang Senado. Kasi kapag gano'n, ang Senado mismo, at nakikita namin to, tama naman sila nung napag-usapan namin to, na ito'y, ang Senado na babaril eh. Kami yung napagitna doon sa mga aligasyon at saka sa mga yung mga sinasabi against our leadership. May problema sa COMELEC si Senator Escudero, ganun din si Senator Joel. Pagkatapos nabanggit pa rin sa pati si Senator Bongo, meron yata may mga aligasyon. At saka sino ba itong si yung aming pro temp, si Senator Jinggoy Estrada. So, mas mabuti na nga yung napag-usapan namin, tinanong din namin yung iba namin mga kasamaan, at ganoon din naman ang kanilang paniwala. Opo. So, SP, sila pong apat ang nagpasimuno, no? Yung inyong minention, Zubiri, Ontiveros, Senator Ping Lacson, and Senator Loren Legarda. Thank you, sir. How were you or the group, how was the group able to convince the rest? Such as, ang napansin ko kasi doon sa Cayetano, if I'm not mistaken, yung isa nasa inyo, Senator Pia, yung isa na iwan po sa minority, who's actually the minority leader now, si Senator Alan Peter Cayetano. And then yung magkapatid po na si Rafi at Erwin Tulfo napunta din sa inyo. Tapos pati po yung mga Villar sa inyo din po napunta. How did this all happen? Kinausap namin sila, sinabi namin yung aming thinking. Katulad una kasi si Senator Loren nakakausap na naman sila eh. Ako naman, nung sinabi nila na mas mabuti ikaw mismo makipag-usap, sabi sa akin, dahil ikaw yung iahalas eh. Ikaw tinutulak namin. So, nung nag-set up ng ibang meeting, pagkatapos nilang kausapin yung sila mga Villars, tapos si JB, si Sherwin, kausap naman nila Mix, dati naman sila magkakasama. Kinausap ko rin. At yung katulad nun, yung dalawang magkapatid na Villars, sabay kong kinausap. Nagkita-kita naman kami ng dalawang Tulfo. At hindi naman kami iba ng pagkakasama, ng pagkakakilala. Kaya usap kami. Nilahat namin yung sentimento, yung aming pananaw na siguro baka mas maganda iiwas natin ang Senado sa problema mismo yan. At a change of leadership would probably do us good. Ganun yung ganun yung sentiment na usapin. All right. Senate President Tito Soto, sir, maraming salamat po sa inyong oras. We hope to be able to... Okay, so yan mga kababayan, no? Grabe pala, no? Parang lumalabas dito, no, niligtas, no, nila Tito Sen ang Senate, mga kababayan, dahil nga sa napakalaki, no, ng mga nangyayari ngayon na halos lahat pala, no, nasa majority no nakaraan, dawit, di ba? May mga kanya-kanyang kaso. No? So, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? I-comment na lang po sa ibaba nyo mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli na, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.